si Christian? Ha? Naroon po sa dagat, naguhuli ng pang-ulam, isda po. Pang-ulam. Opo. Hi, good afternoon. Isang mapagpalang hapon, isang mainit na hapon mga ka-KSP katawag sa paglingap. Ngayong hapon, susubukan nating puntahan, bisitahin yung pamilya ni Christian, no? Kilala niyo naman po si Christian, yung batang 12 years old na last year grade 1 siya. So ngayong pasukan, grade 2 na tong si Christian. Tingnan natin kung maabutan natin, kung matatagpuan natin sa bahay si Christian, kasi yung pamilya nito, sabi nung pinakahuling punta natin dito, lumipat sa malayong lugar sa Kaburan ng Ginto, napakalayo, no? Itong si Christian, naglalakad ng almost 2 hours mula sa bahay papunta ng eskwelahan. Then para hindi na siya bumalik ng tanghali, nagbabaon na lang siya ng kanin, no? Yung ulam, hinihingi na lang niya sa mga kaeskwela niya o teacher niya sa eskwelahan. Madalas ito noong absent kasi walang tsinelas. So ngayong hapon, sana matagpuan natin, Sabado ngayon, sana matagpuan natin si Christian para makita natin kung paano at kung paano natin siya matulungan, no, mga ka-KSP, itong batang si Christian, no? Tara. Tempuhan din natin at tagpuan natin tong mag-iinang ito. Sana nandito rin si Christian. Ayo, kumusta kayo? Mabuti naman po. Ha? Mabuti naman po. Oo. Parang ang dudumi ng anak mo. Anong nangyari sa inyo? Ha? Naglalaba po kami. Ano? Naglalaba po. Naglalaba. Oh, ay nako. Ang dudumi ng mga anak mo. Oh, buti na abutan namin kayo. Ha? Doon po kaya kami madalas sa Kaburan. Kaburan ng Ginto. Ay, kumusta naman ang pagkakabud? Hirap po kami. Hirap kayo? Opo. Sakto lang po pagkain namin. Pambili ng bigas? Opo. Yung kinikita ninyo sa pagkakabud, sakto lang pambili nyo ng bigas? Opo. Asan si Christian? Ha? Naroon po sa dagat, naguhuli ng pang-ulam, isda po. Pang-ulam? Opo. O, alas 12:30 na, kumain na ba kayo? Ha? Hindi pa po. Bakit? Wala pa pong bigas, pinihintay namin si Christian. Ganun ba? Ay, ito, tinapay dito, bigay mo sa mga anak mo. Nako, alas 12:30 na. O, nako, bigyan ng mga anak mo. Wala po yung dalawa dito, kasama po ni Christian. Ha? Yung dalawang anak mo kasama ni Christian, maliliit pa yun. Anong gagawin nun sa dagat? Baka mamay malunod pa yun dun. Meron naman pong kasama. Ah, okay. Ano kayo maglalagi? Opo. Hindi na dun sa Kaburan. Hindi na po. Kasi po malayo pag uwi-uwi na. Sobrang layo nga daw noon, ano? Napakahirap sa inyo, lalo sa mga bata. Ilan ba yung nag-aaral mong anak? Dalawa na po. Dalawa na. Anong grade ni Christian? Grade 2 na po si Christian. Grade 2 si Christian. Ilang edad na nga na Christian? 11 po. 11 years old. Ay, yung sumunod? 5 po. 5 years old. Anong mga grade na nun? Kinder po yung isa. Yung 5 years old kinder, si Christian, grade 2. Exam na po. Ha? Pag marunong na siyang magsulat, ano na naman po sa grade 3. So grade 2 na ngayon si Christian. Siya po. Grade 2 na siya. Sa edad niyang yung grade 2 lang siya, no? Mula dito sa lugar na to, papunta ng eskwelahan, ilang oras nga nilang nilalakad?
Ay, 2 oras po. Pag Nako, Diyos ko po. Mula dito hanggang school, 2 oras nilalakad ni Christian. Opo. Tapos, babalik naman siya ng hapon, another 2 hours. Subali ang nilalakad niya sa maghapon, 4 na oras. Opo. Ay, hindi nga pala. Siyempre, alis ka dito umaga. Uwi ka ng tanghali para kumain ng lunch. Nagbabaon lang po si Christian. Ha? Nagbabaon po. Nagbabaon na. Okay, very good. At least, hindi naman nahirapan yung bata. Ano? Opo. Okay, so nagbabaon na lang siya para sa pananghalian. Siya po. Okay. Ay, nako, mga... So, yung 2 anak mo, bali 5 sila, no? 4 po. 4. Si Christian. Si Christian, saka ito. Ito po. So, bali 4. Ang kasama ni Christian, yung isa. Opo. Yung sumunod sa kanya, yung... Ilang taon yun? 5 po. 5 years old. Okay. Oh. Ito. Uy, naku, kalat-kalat ka rito, ate, no? Kalat-kalat. Oh. Dito kayo natutulog. Opo. Wala pa kayong banig, no? Ha? Wala po. Wala pa rin. Paano kayo natutulog dito? Kumot Ano po. sinasapin nyo? Kumot. Kumot lang. Sinasapin nila dito, kumot lang. Malamig pa rin to. Kaya pala yung mga anak mo, laging may sakit, no? Kaya sila laging may sakit, no? Bukod sa walang hirap kayo sa pagkain, yung higaan pa ninyo, yung buti na lang sa'yo nagdididi yung bunso mo, ano? Siya po. Kasi kung hindi, laking laking problema nyo pa sa budget, no? Opo. Padili ko na lang po, parang hindi, ibiling gatas, ay ibili na lang na bigas. Kaya nga, instead na ibili nyo ng iba pa, unahin nyo siyempre yung pagkain, bigas, no? Opo. O, may bigas ba kayo ngayon? Ha? Wala na po, inihintay namin si Christian. Ano bang inaasahan mong dala ni Christian pagbalik? Baka po may isda siya. Isda, bebenta yung iba. Opo. Bebenta yung iba para bili ng bigas. Opo. Tapos yung iba naman, ulam nyo. Ganon? Siya po. Okay. Nako, Diyos ko. Stay uli kasi magpapasok ka na, ano? Opo. 2 na yung mag-eskwela mo, si Christian, grade 2, and yung isa, yung sunod kay Christian, no? May mga gamit na ba yung 2? Wala pa po nga gamit si Christian, saka yung 2. Wala pa rin. Anong mga gamit ang kailangan ni Christian? Dati po sa papel niya. Pero binigay mo kong bag, mayroon pa. Mayroon pa. Yung binigay kong bag, ano? Yung binigay namin na bag. Okay pa yun. Bago pa naman yun, no? Opo. So, ang kailangan ni Christian ay gamit pang grade 2. Opo. Then, tsinelas. Okay pa naman yung tsinelas ni Christian, ha? Sira na po, kaya nakapaana ngayon. O di pa, ano kung sakasakali pala, papasok si Christian sa eskwela, walang tsinelas? Kung sakali po makakuha kami ng pera, Bibilhan. Paano kung hindi? Tulad ng dati, walang tsinelas sa Christian. Maghiram po. Naalala ko tuloy, nung bagong makilala ko kayo, sabi ni Christian, kaya madalas daw siyang absent sa school, kasi wala siyang tsinelas. Opo. Binubuli daw siya dun sa school, maka-eskwela niya, kasi siya lang ang natataging estudyante na walang tsinelas, no? Opo. Kaya nang dalhan namin to ng tsinelas, tuwan-tuwa sa Christian, halos ayaw niyang gamitin yung tsinelas. Kada gamit ng tsinelas, nililinisan, ninuhugasan niya, no? Opo. Pero ngayon sira na. Sira na po sinilas niya. Kayo ba? Wala din kayo mga tsinelas, Wala po. Dala ni Christian sa dagat. Uy, nako. Wala din kayong mga tsinelas. So lahat kayo walang tsinelas. Meron po. Kaya sana kung naabutan natin sila dito nung unang punta natin, sana nakatulong yung bibigay natin sana sa kanila. Kaya nga lang, sabi nung kausap namin dati, lumipat na raw sila doon sa malayo, sa kaburan ng Ginto. Totoo naman pala, pumunta sila para maghanap buhay sa pamagitan ng pagkakabud. Pero ngayon po bumalik na sila rito kasi inialala nga nitong nanay, magpapasok na 2 bata, 2 anak niya papasok sa eskwela, kasama po si Christian, no? Kaya sana makabalik kami, Ate Lani, sana makabalik kami bago magsimula ang pasukan para makabili kami ng mga gamit nila, no? Especially si Christian, grade 2 na siya ngayong pasukan, no? Opo.
Grade 2 na siya ngayong pasukan. Okay. So, ganun ang gagawin natin, Ate Lani, ano? O, mag-aalauna na. Di pa kayo kumakain ng pananghalian. O, anong madididi ng anak mo kung wala ka pang kinakain, Ate Lani? Di ba? Ha? Ha? Iyak nang iyak nga po. Siguro wala nang nadididi siya, ano? Wala na po siguro. Wala nang nadididi kasi wala naman kayong kinain. Walang sustansya na nadididi ng bata. Kaya siyempre, iiyak yung bata, ano? Opo. Kawawa naman, Diyos ko po. Sana matapos na ang inyong paghihirap. Sana malampasan nyo ang lahat ng ito, no? Sana may mga taong makapansin sa atin, matulungan kayo. Kahit sa pagkain man lang sana, vitamins ng mga anak mo. Yung mga, ito, lalo nitong bunso mo, parang tingin ko malnourished to, ganun din, no? No? Diba? Mga anak mo malnourished. Kahit ikaw, parang wala ba kayong tubig dito? Hindi kayo makapaghilamos? Makaligo? Wala nga po, iniwanan ni Christian. Oo. Saan kayo nag-iigib? Ha? Malayo pang igiba namin nandun pa sa baba. Mga ilang kilometro yun? Ha? Mahigit pong 1 kilometro. Mahigit 1 kilometro. Opo. Sino nag-iigib? Si Christian. Christian po. Minsan. Lutuan nila, wala nga silang niluto. Ayun, walang apoy. Ibig sabihin, walang niluto itong mag-iinang ito rito. Ay nako. So paano kung hindi dumating si Christian ng tanghali at hapon ay dumating, di mamaya pa kayo magsasaing? Opo. Ay nako, buti man nakadala kaming tinapay. Buti si Ivan naisip niya, Tito, bili tayong tinapay para sa mga bata. At least kahit paano nakakain to ng tinapay. Yung isa di pa kumakain ng solid foods, ano? Didi pa rin talaga. Ilang buwan na ba yan? 7 po. 7 buwan. Huwag ka muna mag-aanak, puntis ka yata no? Hindi mo. Ha? Hindi mo po. Huwag mo nang sundan yan. Ha? Napakahirap ng buhay ngayon, Ate Lani, no? Para padamihin yung mga anak ng naghihirap, di ba? Makakaranas ng sobrang kahirapan, syempre, yung mga bata, di ba? Ingat kayo lagi, ha? O, dyan mo ito, Ate Lani. Bili ka ng ano dyan, bigas nyo. Pag alis ko, bili kayo, ha? O, sana pagbalik namin, may dala na kaming gamit ni Christian, ng isa pang anak mo. Ang kay Christian, may bag naman na siya, di ba? Yung binigay namin sa kanya, bago pa yun. Mayroon po. So, kailangan ni Christian ng 2 uniforme, at least 2 uniforme, t-shirt na puti, tama? Opo. T-shirt na puti, tapos yung pang ibaba, ano? Blue po. Short na blue. At least may 2, no? Opo. Tapos, gamit, yung mga notebooks, no? Ubos na po kayo sa notebook na. Okay, notebooks, bibili tayo. Sana madala natin bago magpasukan dito sa lugar nila, no? Tapos, ano pa? Tsinelas. Opo. Tsinelas, no? Wala po silang sinilas. Noon tinatanong kita, kasi may magbibigay sana sa ating padyak, bisikleta. Tinatanong ko si Christian kung kaya niya. Sabi naman ni Christian, kaya niya. Ikaw naman ayaw mo. Kasi delikado kung nagbibisikleta si Christian o kaya gumagamit ng padyak, baka mamay maaksidente, sabi mo. Opo. Ganun pa rin, ayaw mo pa rin ng bisikleta para kay Christian. Kuman po. Ayaw mo, talagang tingin mo delikado para kay Christian. Opo. Kasi yung dito sa lugar na to, pag ikaw ay paakyat, sobrang hirap. Pag ikaw naman ay pababa, sobrang tarik, no? Kaya delikado, may mga bangin sa paligid, no? Lalo Kaya na takot ka. Maraming na-aksidente rito. po. Po. Maraming aksidente. Minsan po, dami na. Kaya nga So takot itong nanay na magkaroon ng bisikleta sa Christian. Malaking tulong sana, di ba, Ate Lani? Na may bisikleta yung anak mo para hindi naglalakad ng mahigit 2 oras ba yun? 2 oras. Oh my goodness. 2 oras naglalakad mula dito hanggang sa school yung bata. Tapos pagkahapon babalik. Buti, nakakapagbaon na siya. Opo. So tanghali, doon na siya kumakain ng tanghalian. Doon na po sa eskwelahan. Oo. So, anong ulam niya madalas? Minsan po, kanin lang ang baon niya. Ha? Minsan po, kanin ang baon niya. Kanin. Naghihingi na lang pong ulam sa maestra. Oh my goodness.
So pag alis dito ni Christian, nagsasaing ka na. Opo. Pagbabalot mo na siya ng kanin Yan na po, tigbabalat ko na. sa saging. Dahon po. Ang dahon ng saging. So nakalagay na doon yung kanin niya. Pagdating sa school, bahala na siya kung kanino siya manghihingi ng ulam. Opo, dun. Parang ganon. Ha? Pero po kung wala naman mahinga na ulam, may asin naman po yon. Ganon ba? Hirap talaga ng buhay, ano? Okay, ha? Babalik kami para doon sa mga gamit ng mga bata, ng mga anak mo sa eskwela, ha? Maraming salamat sana po, Kuya Friend. Binalikan mo po kami. Kasi nung unang punta ko rito, may mga dala akong para sa inyo. Eh, sabi, wala na daw kayo dito at doon na kayo nakatira sa bundok, sa Kabura ng Ginto. So ngayon dito na kayo palagi uli. Opo, nandito na kami. Kasi mag-aaral na yung anak mo. Pero po, hindi naman kami araw-araw dito. At maghahatid nga ako doon. Oh my goodness. 2 oras maglalakad. Opo, wala man po. Paano, halimbawa, hinatid mo si Christian, 2 oras. 2 oras ka maglalakad kasama itong bunsong anak. Opo. Tapos maglalakad ka ng pabalik, another 2 hours. Mula eskwelahan hanggang dito. Ano na lang po ako, magbabao na lang ako para hapon po kami mag-uwi. Oh my God. Ba't ka na kailangan pang samahan si Christian sa school? Eh malaki naman na. Ilang edad na nga nung ni Christian? 11 po. 11 years old. Sina po yan. Grade 2. Ba't kailangan pang samahan yung bata? Eh 11 years old na. So ito pong isa. Yung isa, yung 5 years old. Ito po, yung ayaw mapayag ang. Ayaw pumayag. Naiwanan siya. So ang mangyari, pag naglakad si Christian, kasama yung pangalawa, kasama din tong 2 bata, kasama ka. So sama-sama kayo sa school. Opo. 2 oras kayo maglalakad mula dito sa bahay nyo. Siya po, kaya inaagahan namin. Oh. Ay nako. Hirap ng lugar nyo. 2 oras. Wala kasing biyahe dito mga ka-KSP katuwag sa paglingap. Walang biyahe rito. Kaya nangyayari yung mga taga rito, lalo yung mga naghihirap na tulad nitong pamilyang ito naglalakad. Buti yung mga mayroon-roon sa buhay, may mga motorsiklong service, hindi naghihirap, no? Pero katulad ng pamilyang ito naglalakad 2 oras mula dito papunta ng school. Sobrang sakripisyo mo din pala, Ate Lani, no? Opo. Pagsakay ka man po, mamamasahe, 50. Oh. Pambili mo na pong ulam sa eskwelahan. Pambili na ng pagkain yun, ano? Okay, sige ha. Ingat kayo. Opo. Oh, bye-bye. Bye po. Salamat po sa pagbistisya niyo. Balik kami bago magpasukan, Ate Lani. Ha? Opo. Okay. Para doon sa gamit ng mga anak mo, ha? Ha? Maraming salamat lang po. Ay. Ayan. Balikan natin ito. Sana bago magpasukan, makabalik kami rito ni Ivan. But definitely si Ivan, di ko na makakasama sa pag may klase na to. Si senior high din to si Ivan. Diba, Ivan? Opo.